serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas, World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. tiniyak na may mananagot sa pagpuslit mula sa bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Pangulo, ang pagkakapuslit ni Guo ay pagpapakita ng katiwalian na nagpapahina sa sistema ng hustisya sa bansa at nagpapababa ng tiwala ng publiko. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Heads will roll. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pagkakapuslit palabas ng bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na kahapon ay kunimpirma naman ng Office of the Executive Secretary. Ayon sa Pangulo, ang pag-alis ni Alice Guo ay nagpapakita lamang ng katiwaliang nagpapahina sa sistema ng hustisya sa bansa at nagpapababa ng tiwala ng publiko. Pagtiyak ng Pangulo, ilalantad ng pamahalaan ng mga nasa likod ng pagtakas ni Guo na ayon sa Chief Executive ay nagtaksil sa tiwala ng bayan at tumulong sa kanyang pagtakas. Isang full-scale investigation ngayon ang ikinakasana at kasabay nito ay siniguro din ng Pangulo na masususpinde at panananagutin ang mga may kinalaman sa pangyayari. Walang puwang, sabi ng Presidente, ang sinuman na ang inuuna ay pansariling interes kaysa sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino ng may dangal, integridad at katarungan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Ipinag-utos ng Malacanang na kansilahin ang pasaporte ni Alice Guo at mga kapatid nito na sangkot sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO sa Pampanga. Sa isang memorandum, inatasan ng Malacanang ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na aksyonan ang kanselasyon ng Philippine passport ni Guo at mga kapatid nito na sina Wesley, Sheila at Catherine Cassandra Leong. Inilabas ang kautusan isang araw matapos makumpirma na nakalabas na ng Pilipinas si Guo na kinilala rin bilang si Guo Huaping. Nasa batas ng Pilipinas na maaring magkansela ng pasaporte ang DFA para sa interes ng seguridad ng bansa. Si Guo ay may arrest warrant mula sa Senado at nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang ang qualified trafficking at pagkakasangkot sa mga iligal na aktibidad ng POGO.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Magsasagawa ng ilang pamamaraan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na naaayon sa batas upang habulin ng Pilipinas ang nasuspinding alkalde ng Bamban na si Alice Guo. Ito'y matapos mapag-alaman na nakaalis na si Guo sa bansa at huling nalaman na nasa Indonesia na ito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PAOK spokesperson Dr. Winston John Casio na magsasagawa na rin ito ng investigasyon upang malaman ang nasa likuran ng pagtakas ng nasuspinding alkalde. Wala akong election officer na magtatangkang tatakan ng kanyang stamp ang paglabas ng Pilipinas po niyan sa malaman yan. So lumabas po siya via backdoor. So tinitingnan namin yung dalawang lugar na pwede niyang nilabasan at yung dalawang lugar na yon iimbestigahan namin yung mga taong nandun malapit para papanagutin po sila. Samantala, sinabi ni Casio na hindi dumaan sa immigration proceeding si Guo at maaring ginamit ang backdoor para tumakas sa bansa. Ayon kay Casio, nasa listahan ng lookout bulletin si Guo sa immigration at madaling makita kung dumaan ito sa proseso ng imigrasyon. Noong July 17, lumipad po siya mula Denpasar papunta ng Kuala Lumpur. Noong July 8 na po. Then lumipad po siya mula Kuala Lumpur papunta ng Singapore. Then from Singapore po, noong August 8, siya po ay tumawid via papunta sa Batam, Indonesia. Hindi pa po maliwanag kung paano nakalabas ng Pilipinas si Alice Guo. Si PAOK spokesperson Dr. Winston John Casio. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Senador Sherwin Gatchalian naniniwalang makakasuhan pa rin si Alice Guo sakaling makabalik ito ng China. Sinabi ni Gatchalian na maaring humiling ng extradition ang gobyerno ng Pilipinas para mapabalik sa bansa si Guo at harapin ang kanyang mga kaso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na kahit man nakalabas na ng Pilipinas si dismissed Mayor Alice Guo ay patuloy namang liliit ang mundo nito. Ayon kay Gatchalian, maaaring humiling ng extradition ang gobyerno ng Pilipinas para mapabalik siya dito sa ating bansa at mapaharap ito sa kanyang mga kaso. Sakali naman anyang makalusot si Guo patungong China ay tiyak ring mahaharap ito sa kaso doon. Pinaliwanag ng senador na mahigpit ang batas ng China kontra gambling, kaya naman ang pag-i-invest lang ni Guo sa Pogo o sa Philippine Offshore Gaming Operator na illegal sa China ay maaari na itong makasuhan doon. Gayunpaman, aminado si Gatchalian na sa laki ng China ay may posibilidad pa ring makapagtago ito doon at mapalitan niyang muli ang kanyang identidad. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nakikipagtulungan na ang Philippine National Police o PNP sa foreign counterparts nito para makumpirma kung nasaang bansa na ang suspendidong alkalde ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na may posibilidad na tumakas si Guo sa pamamagitan ng illegal channel o backdoor. Anya, maaring gumamit si Guo ng illegal channel dahil high profile ang kaso niya at maraming nakakakilala dito. Tiniyak naman ng PNP na mahaharap sa kaso ang sinumang tumulong sa pagtakas ni Guo. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Ginagawang katawa-tawa ng China Coast Guard o CCG ang sarili nito matapos na sadyang banggain ang barko ng Philippine Coast Guard o PCG sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay National Maritime Council o NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, tungkulin ng Coast Guard na tiyakin ang kaligtasan ng buhay
at ari-arian. Gayunman, taliwas sa ginawa ng China Coast Guard na sila pa mismo anya ang nagbangga ng kanilang barko sa PCG. Part of their innate functions is safety of life and property at sea, among others. Sila mismo yung magpapatupad, and yet they were the ones who made these aggressive actions. No? So, diba, it's 180 degree, right? Si NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pangako na titiyaking patuloy na maging habitable o maari pang kanlungan ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasabay nito, sinabi ni Trinidad na mandato ng Armed Forces of the Philippines o AFP na masiguro ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga tauhan na nagmamando sa BRP Sierra Madre. Kinumpirma rin ng opisyal na magpapatuloy ang paghahatid ng regular na supply sa BRP Sierra Madre at regular na mga tropa dahil mananatili itong permanenteng presensya ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Samantala, binaliwala ni Trinidad ang panawagan ng China na i-pull out ang mga tropang nagmamando sa BRP Sierra Madre at sinabing bahagi lamang ito ng false narrative na pinakakalat ngayon ng China. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Seryosong pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nangyaring pagbangga ng China Coast Guard o CCG sa barko ng Philippine Coast Guard o PCG sa West Philippine Sea. Ayon kay NMC spokesperson retired Vice Admiral Alexander Lopez na unprofessional at mapanganib ang sinadyang pagbangga ng CCG sa dalawang barko ng PCG sa Escoda Shoal. Gayunman, idadaan pa rin ng Pilipinas ang insidente sa diplomatikong pamamaraan. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. And we are compliant to the code of conduct that we have signed in 2002. That, among others, Si NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Binabantayan ng University of the Philippines University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH Infectious Disease ang pagkontrol sa sakit na monkeypox o mpox sa bansa. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health o DOH ng isang kaso ng nasabing sakit. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni UPPGH Infectious Disease Specialist Dr. Edsel Salvana na hanggang 10% ang tsansa na nakamamatay ito sa mga immunocompromised. Bagamat dun sa mga healthy subjects naman less than 1%. Pero yun nga po ang kumakalat ngayon kaya binabantayan nila. Yung gamot po nito, most people will recover on their own. Meron pong antiviral, ang pangalan niya Tecovirimat, pero wala tayo niyan dito sa Pilipinas. Sinabi ni Salvana na maaring mahawa ang isang tao ng monkeypox virus o mpox kung mahawakan nito ang lesion o sugat o kontaminado ang kamay. Maliban sa paghawak sa sugat, maari na ring mahawa mula sa pagbahing at pakikipagtalik. Sinabi ni Salvana na close contact lamang maaring mahawa ang isang tao sa sakit na mpox. Ang mpox ay kumakalat sa pinagmulan nitong bansa na Democratic Republic of Congo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Maituturing na hyper-endemic ang dengue sa Pilipinas na nangyayari kada taon lalo na sa panahon ng tag-ulan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni UP-PGH Infectious Disease Specialist Dr. Edsel Salvana na sa panahong dumadami ang kaso ng dengue ay nagkukulang ang pasilidad sa bansa. Kailangan anya na gumawa ng mga hakbang upang makontrol ang pagdami ng natatamaan ng nasabing sakit. Gumawa po tayo ng steps para ma-decrease po yung risk ng dengue. Itong katulad nung tinatapon po natin yung stagnant na water, yung iba nagpo-fumigate, at yung iba po gumagamit ng mga mosquito repellent at iba't ibang bagay. And you have to be vigilant. Pag nilalagnat po ang isang tao, 3 araw, 4 na araw, walang sipon, walang ubo, baka dengue na po yan at kinakailangan po natin makipag-ugnay sa doktor. Si UP-PGH Infectious Disease Specialist Dr. Edsel Salvana. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 160 na pong mga hog raiser at commercial farm interesadong lumahok sa bakunahan kontra African Swine Fever o ASF. Sinimulan na ng Department of Agriculture o DA ang oryentasyon sa mga hog raiser sa Lobo, Batangas para sa gagawing bakunahan na layong pigilan ang pagkalat ng ASF sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Aabot na sa 106 na pong mga hog raiser at commercial farms ang nagpahayag ng interes na lumahok sa ikakasang controlled ASF vaccination ng Department of Agriculture. Kahapon sinimulan na ng DA ang orientation sa mga hog raisers sa Lobo, Batangas para sa gagawing bakunahan na layong pigilan ng pagkalat ng ASF. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa, kasama sa pinaghahandaan din ng baing ngayon ang mga laboratorio na tatanggap ng blood sample mula sa mga baboy na babakunahan. Kinakailangan kasing matiyak na walang sakit ang hayop na bibigyan ng bakuna. Nagtutulungan naman na ang BAI at ang LGU para sa pinakamabilis na paraan para masimulan na rin ang bakunahan. 3 barangay ang target na bakunahan sa Lobo at isusunod ng mga baboy sa Lipa at Taysan. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Natapos na ng Commission on Elections o COMELEC ang guidelines na ipatutupad sa paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ilalabas na sa susunod na linggo ang mga magiging panuntunan para sa gagawing paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Itinakda na rin ng COMELEC ang tent sa Manila Hotel bilang lugar ng pagdarausan sa pagsusumite ng COC mula Oktubre 1 hanggang Oktubre 8. Ang COC ng mga kandidato sa pagkasenador at party list ang tatanggapin sa Manila Hotel habang ang mga kongresista, alkalde, vice-alkalde at konsehal ng lungsod ay tatanggapin sa mga city election offices. Ang COC ng mga kinatawan ng lalawigan tulad ng gobernador, vice-gobernador, miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ay gagawin sa mga provincial election office. Ang kandidatura ng mga alkalde, vice-alkalde at miyembro ng Sangguniang Bayan ay ihahain sa mga municipal election offices. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan,
Ilang mga mag-aaral sa Dagupan City, Pangasinan tinipon ng Commission on Elections o COMELEC para sa Voter Education Program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Pinang kakasakay o Commission on Elections o COMELEC iray Pangasinense ya estudyante nata nilabat boto para sa Voter Education Program ya Agawa Dagupan City, Pangasinan nin ikodwamplo ya Agosto 2024. Unang nga Director Helen Aguila Ferrer sa COMELEC Deputy Director for Administration nominado'y Pilipinas para sa First Time Voter Award katunbalig sa papel garay estudyante penaala iyan award siya bansa. Niyarom ninan Ferrer sa harayan estudyante sumanding Korea Voter Education Ambassador Jad Luyag kaya ni paakar so kaimportanti anya responsable in panbotos. Jad sama niya ing kagawa at apantungtungan so kanupagan na kada tuo aman pili na saray magmaliw a leader tan panon asay responsable panagbotos so manunan paraan pen magmaliw a mas maabig so arapan. Arong niya estudyante so naigdanmet yapan kanaw-nawa yaman parehistro at panamagloy na sakay a voter registration yain sabay ed programa. Malala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan. Aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Ricky mula dyan sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, OCD Cordillera, nakakuha ng mahigit 619.32 milyong piso na NDRRM Fund para sa mga rehabilitation project sa Mountain Province at Abra. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Nasurok 619.32 million a piso nga National Disaster Risk Reduction and Management wenno NDRRM Fund tinadawat ti Office of Civil Defense Cordillera wenno OCDCAR para iti rehabilitation projects ti Mountain Province ken Abra iti kapihan sa bagong Pilipinas. Inbaga ni OCDCAR Regional Director Albert Mogol at ti NDRRM Fund ket naalada sipod iti 2023 para iti Abra ken Mountain Province. Karaman ang mausaran ti pondo ket ti rehabilitation of infrastructure projects iti Paracelis, Besao ken Sabangan ang naapektaran iti bagyo ken gengened kadagiti kalabos atawan. Inbaga na adagitoy da proyekto ket mangpatalged kadagiti lugar iti rehiyon iti panawen ti kalamidad. In paganatget namet ti kinapateg ti prinsipyo ti binadang wenno bayanihan agturong iti disaster resilient a rehiyon Cordillera. Narpus na Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, bayan ng Kalawan sa Laguna isinailalim sa State of Public Emergency. Mga kaso ng dengue patuloy na tumataas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Isinailalim na sa State of Public Health Emergency alinsunod sa RA 11332 ang bayan ng Kalawan, Laguna dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue rito. Ayon sa balitang pamahalaan ng bayan, ay inatasan ni Kalawan Mayor Osel Karatihan ang Rural Health Unit at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na makipag-ugnayan sa iba pang sangay ng pamahalaan lokal upang masugpo ang dumadaming kaso ng dengue sa bayan. Umabot na nila sa 173 ang naitalang kaso ng nasabing sakit sa buong Kalawan, kung saan 33 dito ang active cases at isa ang naitalang nasawi. Nagpapatuloy pa rin ang besting at fogging operations ng pamahalaan lokal sa mga barangay bilang pagtugon sa nasabing sakit. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan.
ATI Mimaropa, hinihikayat ang mga nagmamay-ari ng farm sa Palawan at sa buong Mimaropa na mag-apply bilang learning site for agriculture. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Iinganyo tadi ang DMI Maropa ang mga magsasaka sa probinsyang Palawan ig sa intirong rehiyon nga mag-apply bilang Learning Site for Agriculture o LSA kung sa andang silang ay kwalipikado andang lagta. Sa programang rampangan sa agrikultura, ingko ni Jason Irondo OIC ang Chief Partnership and Accreditation ni ang ATI Maropa nga sa dadi ay midyang 34 nga mga LSA sa probinsyang Palawan kung adin ang 11 sa mga dya sa syudad ang Puerto Princesa. Agalayim sanda ra nga padayon pang madudugangan ang numero nga dya tingid mabael da ang benepisyo ing kasong maging isarang learning site ang isarang farm. Ing papademdem na ra sa mga interesadong mag-apply bilang LSA ay kaministerang siguradon nga operational din andang mga farm ig aga kita rin da dya. Ingkun nara nga madali ra lamang makomply ang mga kaministeran para maging LSA. Ikabilang din makontana digi ang endorsement alin sa City Agriculture Office sa mga opisina ang agriculture sa mga munisipyo. Agaling digi sa Radyo Pilipinas Palawan, Ja Celisel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Sinidman Bridge Widening Project natapos na ng DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nahuman na sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang widening sa Sinidman Bridge sa Barangay Sinidman Occidental, Calbayog City nga ginpondohan sa ilarom sa General Appropriations Act o GAA FY 2023 nga mayadasan kabugusan nga revised contract amount sa 21.56 million pesos. Ang ginsiring nga tulay sa Calbayog to Catarman Road in ginpahilapad sa duha ka lanes nga may sukol nga 3.35 meters sa parehas nga ligid ug may kahilaba nga 28.3 meters. Sigon sa DPWH Summer 1st, nauyon ang widening sa tulay sa widening sa mga kalsada nga gindudumara sa National Highway. Katuyuanan sa nasabi nga proyekto nga maka-accommodate sa mas damo nga sarakyan ug madali ngan mahamis nga pagbiyahe sa biyaheros ug motorista. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Basic Training Course in Inbred Rice Seed Production, nakatakdang isagawa sa Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipaybalo karon sa Bureau of Plant Industry o BPI Caraga Region ang ipaygayon nga basic training course in inbred rice seed production and certification for seed grower. Subay sa impormasyon gikan sa mambuhatan, nagkatakda kining ipaygayon sa molabot nga Setyembre 9 hangtod Setyembre 13 nining tuiga dito sa lungsod sa Kagwait. Abri kini alang ato sa tanang mga mag-uuma nga interesado sa inbred rice seed production. Hinoon, limitado lang ang gidaghanon sa mga pwedeng makaapil niini sa 50 ka mga partisipante. Subay niini, giabisuhan na lang katong mga nakaparehistro na pinaagi sa link nga gihatag sa mambuhatan nga hulatan ang dugang detalye ingon man confirmation sa ilang attendance alang sa maong training course. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan na ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa hulo, 11 asosasyon na tulungan ng SIM Card Incorporated para umangat ang kanilang kabuhayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Miabot na pang Putangisa Association di Lupa Sugin Nativo o Kiman Kiatabangan sina SIAD at ang Sustainable Integrated Area Development Initiatives in Mindanao, Convergence for Asset Reform and Regional Development at ang SIM Card Incorporated. Hababaan sina European Union Bangsamoro Agri-Enterprise Program, Women Economic Empowerment, Strengthening Agri-Fishery at ang EU Baep Wisefa Project asupay karilan kabuyanan iwan dumayawing kahalan si mga ini. Kialamura ni mga ini sina Bagsak Pilihan Women's Association, Sumping Dagat Seaweed sa Farmers, Lakasan Kakandilan, Fisher Folk, Kasaningan Fisher Folk, Tulong Tawang Seaweed sa Farmers, Sinagadaplakan Parhimpunan si Mag-Iista, Makuyag Fisher Folk Association, Sahaya Fisher Folk, Kalasahan Fisher Folk, Aluvillard Seaweed sa Farmers Association, Iban Sinatabang Fisher Folk Association. Mawi mga product nila inibyan na sina Fish Crackers, Seaweed Crackers, Ginamos Sardines, Iban sina Dukain-Dukain Chinis, sina Tahay, Iban sina Kaymanan pa, Haumbol amin nakabutang ha package nila. Deng ha RP Holo, ini Fatma Diligino para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Benyano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Hinihikayat ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang Department of Education o DepEd na tugunan ang problema sa skills mismatch at pag-usayin pa ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sa isinumite nitong policy recommendation sa kagawaran, binigyang diin ng PCCI ang pangangailangan sa paglinya ng education outcome sa industry demands nang sa gayon ay matugunan ang patuloy na problema sa skills mismatch. Ayon sa grupo, ang problema kasi na ito ay nagiging balakid lamang sa pagiging competitive ng mga manggagawang Pinoy. Upang maitaguyod ang competitiveness ng Filipino workforce, mainam-an nila kung mapalalakas ang science, technology, engineering, and mathematics o STEM programs, kalakip pa ang pinahusay na partnership sa pagitan ng mga paaralan at negosyo para sa pagkakaroon ng on-the-job training opportunities. Bukod dito, isa rin sa rekomendasyon ng PCCI ang amyenda sa Enhanced Education Act nang sa gayon ay mapabuti pa ang higher education curricula, maipromote ang isang multi-sectoral approach para sa early childhood education at makapag-develop ng micro-credentialing ng masertipikahan ang mga kasanayang nakuha mula sa iba't ibang uri ng pagkatuto. Ang mga rekomendasyon ay ipresenta ng grupo kay Education Secretary Sani Angara kasama ang mga miyembro ng Education Task Force.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at National Bank of Cambodia o NBC para sa pagpapalakas pa ng kooperasyon. Ito'y naselyuhan mula sa nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU nina BSP Governor Eli Remolona at NBC Governor Dr. Chea Serey. Ayon sa dalawang bangko, ang nilagdaang MOU ay sumisimbolo sa pagiging bukas at pagiging committed ng dalawang central banks para sa paglalatag ng malinaw na framework para sa facilitation ng bilateral ties. Gamit din ang MOU, mapalalakas pang lalo ang kanilang kooperasyon na matagal na rin anilang magkatambal sa iba't ibang kolaborasyon. Bukod sa ceremonial signing ng MOU, nagkaroon din ng pulong ang dalawang bangko para sa iba pang oportunidad at kooperasyon sa areas ng central banking, payment connectivity and innovation, digital financial innovation, banking supervision, human resource development at iba pang area of mutual interest. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiwala ang automotive industry sa Pilipinas na matatamo nito ang kalahating milyong bentang sasakyan sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI President Romel Gutierrez, mula sa magandang momentum sa nakalipas na humigit 7 buwan ay kayang malampasan ang conservative target na 468,300 units sa huling araw ng 2024. Patunay anya rito ang sales mula Enero hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon na lumago ng 10.7% kung maikukumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ang impresibo anyang paglago sa benta ay testamento ng kumpiyansa at suporta ng consumers sa industriya. Ganito rin ang pananaw ni Toyota Motors Philippines President Masando Hashimoto na sinabing ang magandang projection ay buwat sa matatag na gross domestic product expansion ng Pilipinas. Dagdag pa nito na Pilipinas lamang sa buong ASEAN ang may malinaw na taunang paglago ng ekonomiya, dahilan para masabing maganda rin ang itatakbo ng volume at demand momentum ng auto industry sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa lahat ng celebrities at mga influencer na nag-endorso ng mga ipinagbabawal na illicit vape products. Kasunod ito ng ikinasang raid ng BIR sa Philippine Vape Festival 2024 kung saan naabot sa humigit 5,300 illicit vape products ang nasamsam. Sa isang pahayag, hinimok ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang mga celebrity at influencer na huwag makipag-ugnayan sa mga individual o kumpanyang ito kasama na ang mga kasali sa pag-organisa at pagsasagawa ng Philippine Vape Festival 2024. Sa pamamagitan kasi anya ng pag-endorso sa mga produktong ito, tila tinutulungan ng mga ito na makalusot ang mga illegal na nagtitinda ng vape. Sa operasyon ng BIR sa Philippine Vape Festival, nasa kabuang 3 stalls at 3 delivery vans ang nakitaan ng mga illegal na vape. Babala ni Lumagi, posibleng maharap ang mga ito sa mga kasong paglabag sa National Internal Revenue Code. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano, isa pong maasensong araw sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Pagkatapos makakuha ng 3 milyong pisong insentibo mula sa Senado Lunes ng hapon, lagpas na sa 130 milyong piso ang natanggap ni Carlos Yulo dahil sa pagkopo nito ng 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Una nang tinanggap ni Yulo ang 2 milyong piso na pabuya mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila na inabot sa kanya ni na Manila Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo Nieto. Nakatanggap din si Yulo ng 20 milyong piso mula sa National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act na bibigyan ng gobyerno ng 10 milyong piso ang kada gintong medalya ang maiuwi ng atleta mula sa Olympics at dinagdagan pa ito ng 2 milyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula naman sa Kongreso, nag-ambag-ambag ang mga mambabatas para dagdagan ang 6 na milyon na pabuya para sa 2 gintong medalya. Umabot din ito sa 8 milyong piso, kaya't sa kabuuan, 14 na milyong piso ang natanggap ng 24 anyos na Olympian. Andyan din ang pabuya ni business tycoon Manny Pangilinan na nagsabing magbibigay siya ng 10 milyong piso kay Yulo na tinumbasan naman ng San Miguel Corporation. At mayroon ding tig 5 milyong piso mula sa International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI ni Enrique Razon at si Club Atleta Foundation ni Dennis Uy. Hindi rin nawawala sa listahan na nagbigay ng pabuya kay Yulo, walang iba kundi ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao na una nang nagsabi na bibigyan niya rin ito ng pabuya, subalit hindi naman niya sinabi kung magkano ang halaga. Bukod pa rito, madami pang ibang kumpanya ang nagbigay ng pabuya kay Yulo, katulad na lamang ng Arena Plus na nag-abot ng 5 milyong piso at ang Bounty Group na may-ari ng Chooks to Go na binigyan si Yulo ng 3 milyong piso. Binigyan din si Yulo ng fully furnished 3-bedroom condominium unit with parking sa McKinley Hill kung saan nagkakahalaga ito ng 32 milyong piso bukod pa sa 3 milyong cash. Ano naman ang ilalagay ni Yulo sa kanyang parking slot? Sinagot naman ito ng Toyota at binigyan siya ng Land Cruiser Prado na nagkakahalaga ng nasa 4.5 milyong piso. E paano naman kung gusto lumipad ni Yulo sa iba't ibang bansa para mag-ensayo? Walang problema at sinagot na din ng Philippine Airlines yan dahil bibigyan siya ng 150,000 miles kada taon habang buhay mula sa kanilang Mabuhay Miles para libre na rin ang kanyang paglalakbay sa ibang bansa. Samot-sari pa ang matatanggap ni Golden Boy at hindi na rin ito magugutom dahil libre na siyang kumain sa Vikings habang buhay at mayroon na ring libreng pizza at ice cream habang buhay mula sa Pizza Hut at Dairy Queen ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maganda ang naging panimula ng TNT Tropang Giga sa PBA Season 49 Governors Cup kung saan ang koponan ni head coach Chot Reyes ay nanalo sa dikit na score na 101-95 laban sa Northport Batang Pier sa kanilang Group A matchup na ginanap sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Naging maingay ang pagbabalik ni TNT Reinforcement Ronday Hollis Jefferson kung saan nakagawa ito ng double-double na may 32 puntos at 10 rebounds, sahog pa ang 5 assists, 4 na steals at 4 na tapal. Ilan din sa may malaking ambag sa nagdedepensang TNT ay si Calvin Oftana na nagtapos ng may 15 puntos kung saan nakatirada ito ng 2 4-point shot bukod pa sa 7 rebounds, 2 assists at 1 steal. Nakagawa din ng 13 puntos si Ray ng Batak, sahog pa ang 5 rebounds at 4 assists habang nagambag si Glenn Cobuntin ng 12 puntos.
Sa kabilang banda, pinangunahan ni import Taylor Jones ang Batang Pier sa kanyang game high na 36 na puntos, kasama pa ang 16 na rebounds at 9 na assist, habang ang Season 48 Mythical team member na si Arvin Tolentino ay patuloy ang kanyang magandang laro sa 23 puntos, 8 boards, 2 steals at 2 tapal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpleto ng Akari Chargers ang kanilang asignatura sa preliminary round ng 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference para lumabas sa tuktok ng Group B at sa pangkalahatan. Ito ay matapos pataubin ng Chargers ang Farm Fresh 25-19, 25-22 at 25-19 para sa 8-0 record sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Naging balanse ang opensa ng Akari kung saan nanguna si import Oli Ocaro ng may 18 puntos habang ang mga local players na sina Gretchel Soltones at Ivy Laxina ay nagtapos ng may 16 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Bumagsak naman sa 3-5 kartada ang Farm Fresh, subalit may pag-asa pang makapasok ang koponan sa playoffs kapag natalo ang Chocomucho laban sa PLDT. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Nagulat ang phenomenal superstar na si Vice Ganda nang bigla siyang i-call out ng ilang netizens sa ex na dating Twitter dahil di umano'y pumanig siya kay Angelica Yulo sa issue nito sa anak na si two-time Paris Olympics gold medalist na si Carlos Yulo. Nag-ugat ito sa naging pahayag ni Vice sa video clip na kuha mula sa episode ng Especially For You ng It's Showtime kung saan sinabi ng searcher na nagngangalang Kai na pakiramdam niya ay hindi siya at home sa mismo nilang tahanan. Pero ang kanyang ex-boyfriend ay okay na okay pa rin sa kanyang sariling pamilya. Pahayag ni Kai, quote and unquote, "Meron akong family pero I don't feel at home. Pero nung siya, kasi family ko," singit na tanong ni Vice, quote and unquote, "Alam ba ng pamilya mong ganyan ang tingin mo sa kanila?" Sagot ng searcher, quote and unquote, "Actually, opo. Recently lang din po ako naging open na growing up, ganun po yung nararamdaman ko." Tanong naman ng co-host ni Vice na si Ogie Alcacid, quote and unquote, "Inaayos nyo na ngayon yung relasyon nyo?" Sagot ni Kai, quote and unquote, "With my mom, opo." Komento ni Vice, quote and unquote, "Mahirap na hindi ka okay sa family, napakahirap. Napakahirap na problema yan. Oo, yan yung problema na parang hirap na hirap kang solusyonan at gawan ng paraan." Medyo dito nagka-problema. Ito sa sinabi na ito ni Vice, no? Ito kasi mga kachismis, quote and unquote,
mas parang kung iisipin mo, mas mahirap pa yan sa makukuha ng gold sa Olympics o makakuha ng gold sa Olympics, diba? Pag may problema ka sa pamilya mo, yan yung problema ng parang ang hirap-hirap dalhin. Ayon naman dito kay Kai, quote and unquote, pero minsan po kasi sa ibang family parang hindi applicable yung ganun. Na parang if they were parang nagiging nai-slow down yung progress mo sa buhay dahil sa kanila, parang you have to let it go. Kasi depende rin po sa sitwasyon mo. Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng bata lumaki sa pamilya na supportive na open. Sabi naman ni Vice, quote and unquote, sorry ha, hindi ako naniniwala na you can let go of your family. At eto na nga, samantala, isang netizen ang nagkomento na base sa napanood na video na ating ang nabanggit, no, kung ano yung mga sinasabi ni na Vice nung searcher at ni Ogie Alcacid ay kumpirmado raw na kampi si Vice Ganda sa ina ni Carlos Yulo na si Madam Angelica. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng marami na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin, no? Magpa-Paralympics na pero Olympics drama pa rin ang pinag-uusapan ng ating mga kamosa na nagkaroon nga ng alitan sa pagitan ng Olympic champion at ng kanyang ina. Sabi ng netizen, quote and unquote, confirmed, Vice supports Angelica's side nga. I'm so disappointed in you at Vice Ganda ko. Dagdag pa nito, quote and unquote, I hope Carlos Yulo doesn't bother to guess sa Showtime. Hashtag Showtime Best Pick. Tila nag-assume agad ang netizen na konektado ang pahayag ni Vice kay Carlos at sa ina nito. Ipinagtaka ito ni Vice kaya naman nag-post siya sa X upang linawin na wala siyang ibinigay na opinyon patungkol sa family issue ng world-class gymnast. Sabi ni Vice, sasagot niya sa X, quote and unquote, ha? San galing to? Never akong nagbigay ng opinion ko tungkol sa issue ng pamilyang yan dahil mas gusto kong i-celebrate ang buhay ni Carlos Yulo kaysa makisawsaw sa eksena ng pamilya niya. Nako, pero actually, no, kung makikita natin sa X, sa Facebook, no, at sa iba pang social media sites, ay medyo nababatikos, no, ang Kapamilya Network dahil hindi lang ito yung sinasabi nila na medyo nagpasaring kay Carlos Yulo, kundi dun sa skit, no, ng Going Bulilit kung saan nakita, no, yung parang masasabi natin na parody nung naging statement ni Carlos Yulo kung saan katabi niya yung kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. At sa pagtatapos ng ating segmento, very proud ang French-Filipino golfer na si Emilien Vijay dahil sa tagumpay sa takilya ng bagong pelikula ng boyfriend niyang si Joshua Garcia. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng mga netizen ang reunion movie ni Joshua at ng kanyang ex-girlfriend na si Julia Barreto na kilala bilang Josh Lia, walang iba kundi ang Unhappy For You. Sa kanyang IG nitong nakaraang weekend, ibinahagi ni Emilien ang kanyang nararamdaman matapos mapanood ng isa sa mga pinaka-successful film ngayong 2024. Hindi raw siya madalas manood ng Pinoy films pero hindi raw niya inaasahang ganun kaganda ang pinagtambalang pelikula ni na Joshua at Julia na idinirect ni Peter Sen Vargas. Post ni Emilien, quote and unquote, I didn't really get to watch a lot of Filipino films growing up, so to be honest, I've never really seen any of your films together at Garcia Joshua E. and at Julia Barreto or any directed by At Our Wolves until now. And I can't wait to watch more because of this movie. You all have my utmost respect for the craft you all have, making so many Filipinos happy and comforted with your undeniable talent all around the world. Salamat. Labis daw siyang naapektuhan sa pelikula at deserve nitong manalo ng award. Marami rin daw natutunan dito tungkol sa pag-ibig na magpapahilom sa mga sugat. Ano kaya mga sugat ito, no? Aniya, quote and unquote, I couldn't feel prouder of you at Garcia Joshua E. I am beyond moved. This deserves an award, period. I've been excited all year and this is exactly why. This film is so packed with love and lessons that heal so many wounds and that sometimes endings can be beautiful too.
An honor to have seen this come to life. Samantala, puring-puri rin itong puring-puri ni Emilienne, ang singer na si Moira de la Torre, dahil pati siya ay napaluha sa theme song ng Unhappy for You na Paubaya. Sino ba naman ang hindi maiiyak? Alam nyo naman, ang boses ni Moira talagang nakakaiyak. Mga kamosa, mga kachismis. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Balitang Showbiz. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento ngayong araw na ito para sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo at sa ating Showbiz Balita kay Stephanie Vicente. Samantala, maraming salamat din sa ating executive producers ngayong araw na ito, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Maraming salamat din sa mga nag-ulat nating mga kasamahan mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.